Ah, Hello po, kumusta po kayong lahat? Welcome po sa ating channel, ang Biyahe y Comida. Ang topic po natin ngayon ay ang pahayag ni Senator Robin Padilla na siya raw po ay naniniwalang magkakabalikan ang Katniel. So, paano po ba nasabi ni Senator Robin Padilla yan? Yan po ay nasabi niya noong pong presko ng kanyang gagawing pelikula na siya po ay gaganap na Gringo Honasan. Basahin po natin ang article na ito sa PEP-PH. Ito po ang sabi ni Senator Robin Padilla. Naniniwala si Senator Robin Padilla na magkakabalikan ang pamangkin niyang si Daniel Padilla at ang ex-girlfriend nitong si Catherine Bernardo. Paano po ba ang pagkakasabi ni Senator Robin Padilla? Pakinggan po natin to. Magkakabalikan yun. Oo, magkakabalikan yun. Yan ang sabi ni Senator Robin Padilla sa Storicon ng pelikulang Gringo, The Greg Honasan Story, noon pong na Hunyo 26, Miyerkules 2024 sa Clip Point Studio sa Pasig City. Ang sabi niya, pag gumawa ng pelikula yun, magkakabalikan yun. Ganun lang talaga. Sa tagal natin sa industriya, alam naman natin lahat ng mga ganyang partnership, yung lab team, dadaan talaga sa prosesong ganyan. Kasi nagmamature sila. Nakikita nila yung mundo kung gaano kalawak ang mundo. Kasi dati, ang liit lang ng mundo niyan. Mga bata yan. Tapos musbong ang pag-ibig, di wala ka nang lang nakikita araw at gabi kundi mukha ng babae o mukha ng lalaki. Siyempre, ngayon, iba na. Nag-mature na sila. May mga bago ng siyempre. Iba na yung mga project niyan. May maturity na. So talagang expected. Pero ako, alam kong magkakabalikan yan. Yan po ang sinabi ni Senator Robin Padilla. Tinanong siya kung ano ang message niya sa Katniel. Ito ang maikling message ni Senator Robin Padilla. Sa kanilang dalawa, ngayon, hanggang magkahiwalay kayo, mag-enjoy din kayo sa mga sarili ninyo. Yan ang sabi ni Senator Robin Padilla. Habang nag-e-enjoy kayo, doon ninyo malalaman mahal nyo ang isa't isa. So yan po yung pahayag ni Senator Robin Padilla. So sabi nga ng mga kanilang mga tagahanga, sana nga daw magdilang anghel si Robin Padilla tungkol kina Catherine Bernardo at Daniel Padilla. Maraming matutuwa kapag nangyari yan dahil sadyang hopya tayo sa mga good love stories. Sa ngayon, magiging busy si Catherine sa shooting ng Hello, Love Again sa Canada. At doon ay hindi niya kasama si Daniel kundi ang leading man niyang si Alden Richards. Will absence make the heart grow fonder? We'll see. Magkakatotoo ba ang sinabi ni Senator Ron Padilla? Wait and see tayong lahat. Sa Nobyembre 30, araw ni Bonifacio nang kumpirmahin ni Catherine Bernardo at Daniel Padilla sa Instagram ang kanilang paghihiwalay matapos ang 11 taon. Yan po yung istorya ng breakup na Katniel. Take note na tiniguriang si Bonifacio na Supremo at ang Instagram handle ni Daniel ay Supremo. Binansagan si Daniel na Supreme Idol. Kasama si Daniel sa pelikulang Bonifacio, ang unang pangulo.
Metro Manila Film Festival 2014 na pinagbidahan ni Robin Padilla, pero wala silang eksena noon na magkasama. Meron pa nagtanong, will Daniel join Gringo Cast? Tinanong si Senator Robin Padilla, will Daniel join Gringo Cast? Posible bang makasama si Daniel sa cast ng Gringo, The Greg Honasan Story, na ipoproduce ng Borracho Films? Ito po ang pahayag ni Senator Robin Padilla. Kung sinabi ni Attorney Ferdy Topacio na gusto niyang kunin si Daniel, kakausapin ko si Daniel. Yan po ang sabi ni Senator Robin. Pero ang hirap kasi, nung meron na silang makuha o nakuha, tapos papasok ako, artista rin naman ako. Ayoko ng ganun. Pero kung una pa lang, sinabi nila sa akin na kung gusto kong kasama si Daniel, gagawin ko yun. Busy si Robin sa Senado. Paano niya isisingit sa schedule ang shooting ng Gringo, The Greg Honasan Story? Challenging ang pelikula na tatalakay sa 1986 People Power Revolution. Ang sabi pa ni Senator Robin Padilla, yun po ang pinag-usapan namin na sana makapag-umpisa na habang break. Kasi ngayon, walang plenaryo. Sinabi ko sa kanila, pag nagkaroon ng plenaryo, hindi ako nag-a-absent. Kahit ngayon, kahit break, nag-hearing ako. Kung napanood ninyo kahapon, mula alas 9 ng umaga hanggang alas 6 kami nag-hearing. Kaya bukas uli, basta huwag lang tumama sa plenaryo. Yan po yung mga pahayag ni Senator Robin Padilla tungkol sa kanyang sinabi sa siya po ay naniniwala na magkakabalikan ang Katniel. So, punta po tayo dun sa pagganap ni Senator Robin Padilla sa pelikulang Gringo Honasan. Nagpatawag ng media conference ang Borracho Films na ginanap sa Cliff Point Studio sa Pasig City noong Miyerkules noong 26 Hunyo. Doon nila formal na in-announce na tuloy na ang gagawin nilang biopic ni dating Senador Gringo Honasan or Senator Greg Honasan. Ang titulo ng film project ay Gringo, The Greg Honasan Story. At ang tagline nito ay An Ordinary Man Thrust into Extraordinary Circumstances. In-announce na rin ang gaganap bilang Greg Honasan ay si Senator Robin Padilla. Humarap sa media si Robin Padilla kasama si dating Senator Gringo Honasan na dating sekretary ni Mike Defensor na siyang executive producer ng pelikula. Ang magsusulat ng script na si Eric Ramos at ang dalawang magdidirect na sina Lester Dimaranan at Abdel Langit. Nasa Hong Kong pa si Attorney Ferdy Topacio na siyang may-ari ng Borracho Films. Kaya nasa Zoom lang siya. Si Robin din ang gumanap sa life story ni Senator Bato de la Rosa at ginawa rin niya ang 10,000 hours na kwento naman ni dating Senator Ping Lacson. Pero iba para kay Robin itong Gringo movie dahil gusto raw talaga niyang gawin ito. Dahil na rin sa matinding paghanga niya sa katapangan ng dating senador na isa sa nagpasimuno sa EDSA People Power noong 1986 kasama ang pumanaw ng si dating Pangulong Fidel V. Ramos. Kaya kahit dalawang pelikula pang ginagawa ni Robin,
ang kwento ni Marcelo H. Del Pilar at ang Bad Boy 3, maisasantabi muna ang mga ito dahil mas priority niya ang Gringo Movie. So meron pa pulong dalawang pelikula na gagawin ni Senator Robin Padilla. Ito ay ang kwento ni Marcelo H. Del Pilar at ang Bad Boy 3. So yan po, marami po tayong aabangan sa kay Senator Robin Padilla. Sisimulan daw nila ang shooting nito next week, kaya puspusan na ang training niya ngayon. Sa katunayan ay naaksidente si Robin sa gitna ng pagtitraining at nagkaroon daw ito ng injury. Ang sabi ni Senator Robin Padilla, na-injury nga ako nagmamature na kasi. Nagkaroon ako ng tubig sa tuhod. Nag-ensayo ako ng medyo matindi. Hindi na kaya ng buto. Nagkatubig. Yan ang sabi ni Senator Robin. Medyo okay na raw siya ngayon pagkatapos tanggalin ng yung tubig sa tuhod niya at sinaksakan ng steroids. Binigyan daw siya ng doktor ng 20 days para lubusang gumaling. Pero pwede na raw siyang mag-shooting para sa Gringo Movie. Hindi lang ito masyadong, ang sabi pa ni Senator Robin Padilla, hindi lang ito masyadong itakbo. Pwede na ako mag-shoot. Pero yung mga action, hindi pa. Mga talon-talon, hindi pa. Yan ang pahayag ni Senator Robin Padilla. Sa press con din nalaman ni Robin na ang balak pala ng produksyon na kuning leading lady sa Gringo Movie ay hulaan ninyo, walang iba kundi si megastar Sharon Cuneta. Sabi pa ni Senator Robin, ngayon ko lang narinig nang i-announce ni Atty. Topacio. Nagulat ako pero pinag-message ko na. I-message nyo si ma'am. Yan ang sabi ni Robin Padilla. Sana raw tanggapin ni megastar kaya gusto sana niyang itong makausap. Ang sabi pa niya, sana kasi pag nakausap ko si ma'am or si Miss Sharon Cuneta, sabihin ko namang ang pelikulang ito ay true story. Istorya ni Gringo. Palagay ko, mako-consider naman kung hindi siya busy, kung nandito siya sa Pilipinas, ang ano lang naman doon, baka may concert siya sa labas sa schedule niya. Yan pa ang sabi ni Robin Padilla. Matagal na raw silang hindi nagkakausap ni Ate Shawi. Natuwa lang daw siya nang nakita niyang malaki ang ipinayat ng megastar. Sabi ni Senator Robin Padilla, nakita ko lang siya. Very slim, fit. Sabi ko nga, nung minsan, biniri ko, hindi lang ako sinagot Sabi ko, pwede na tayong mag-love scene. Hindi ako sinagot, sabi pa ng aktor, politician. So, kahit si Gringo mismo ay tumango na alam niyang bagay si Sharon Cuneta na maging leading lady ni Robin Padilla bilang asawa niya sa film project na ito. Ang sabi po ng direktor, na aminado siya na si Lester Di Maranan na malaking challenge sa kanila ang pagbuo ng pelikula. Gagawin nila ang malaking eksena ng 1986 People Power. Kaya pinag-iisipan nilang paano nila ito marere-enact. So yan na po muna ang ating chika sa ngayon. At ito po ay tututukan natin kung ano po magiging update natin dito sa gagawing True to Life story ni Senator Robin Padilla, ang The Greg Honasan Story. So marami pong salamat sa inyo. Naway sa pagbisita nyo ng channel na ito, huwag nyo pong kalimutan mag-subscribe. I-click po ang notification bell, i-like at i-share po itong ating mga video. Marami pong salamat. Hanggang sa muli. Paalam.